Okay? Yung anointing of the sick, umpisa sa sakramento ng pagpapagaling. At sa pagpapagaling, yung sakramento ng pagpapali at sakramento ng binyag ay sakramento ng bukasyon. Hinati siya sa tatlo. Take note, do not be confused. We only have 7 sacraments and it was divided into 3. Okay? Now, itong sakramento meron tayo na sa tatlo. Mag-focus muna tayo sa binyag. Okay? Bakit nga ba ang isang tao ay binibinyagan? And ano muna ang binyag? Ang mga sakramento, ito, alam natin itong sakramento. Ang sakramento ng binyag ay nag-aalit sa atin sa banal na buhay. Nililinis tayo mula sa kasalanan at nagpapasimula sa atin bilang mga miyembro ng pamayanan Kristiyano. Okay, so for the word, kapag ang isang tao ay hindi pa nagbibinyagan, siya ay hindi pa kabilang sa pamayanan Kristiyano. Okay? You will only be part of Christian community once you are baptized. And mamaya, malalaman natin bakit in the other religion, they baptize adult. Tama ba? Sa ibang religion, binibinyagan nila, ay may edad na. How come sa Catholic majority, we baptize babies? Okay. So later, malalaman natin yan mga bata. Mga bata nakasunod ba? Okay. So, ito ang pundasyon ng buhay ng sakramento. Okay? Ang binyag ay nagpapalaya sa atin sa pagkakaalipin sa orihinal at aktwal na kasalanan. Ngayon, naikling katesismo. Kapag tayo ay hindi pa nabibinyagan, okay, tayo pa rin ay taglay pa rin natin ang salang orihinal. Okay? Okay? So, ulitin ko. Hanggang hindi tayo nabibinyagan, dala-dala natin ang salang orihinal. Meaning to say, once you are not yet baptized, you still possess the original sin. Okay? And saan nanggaling ang original sin? Saan nanggaling ang salang original? Yon ay galing sa ating mga ninuno na sina Eva at Adam. Adam and Eve. Okay? Nung sila ay nagkaroon ng kasalanan, by the way, anong kasalanan ang ginawa nila? Our first ancestors, Adam and Eve. Anong kasalanan ginawa? Una sa lahat, sila ay sumuway sa utos ng Diyos. Okay? Disobedience. Are we disobedient? Bakit kami sumuway sa utos ng Diyos? So sila ay sumuway sa utos ng Diyos. Kasi ang utos ng Diyos ay huwag kakain ng pinagbabawal na bunga. Pinya. Mansanas. Tama. Mansanas. Huwag kakain ng pinagbabawal na bunga. Prutas. Okay? They are prohibited to eat that kind of fruit. Kasi kapag kinain nila yun, okay, they will know what is right and what is wrong. Pag kinain na Eva at Adan yun, malalaman nila kung ano ang mabuti at malalaman nila kung ano ang masama. So what? So what? Kung malaman nila. Ito ang explanation. Nung nilikha ng Diyos ang mga tao, okay, nakasunod po ba? Nung nilikha ng Diyos ang mga tao, hindi tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na malaman kung ano ang tama at mali. Ang Diyos lang ang magdidesisyon. Ang Diyos lang ang hahanap. Ang Diyos lang ang makakapagsabi kung ano ang tama at mali. Nakasunod po ba? Diyos ko. Nakakasunod ba? Ang Diyos lang ang nakakapagsabi ng tama. Are you following? Only God can dictate what is right and what is wrong. It is not our responsibility. Pero, kinain natin Eva at Adan. So, nung kinain nila, okay? Wala silang suot. Nung kinain nila yung pinagbabawal na gamot, Prutas. Prutas. Nung kinain nila yung pinagbabawal na prutas, after they ate the forbidden fruit, wow! They realized na they were naked. Nalaman nila na sila ay nakakubad. Nagkakilala sila. Nalaman nila kung ano yung tama at mali.
So, nagtanong ang ating Panginoon, nagtanong ang Diyos. Adan, Eva, where are you? Asan kayo, Adan, Eva? Tapos, yun na nakamalit. Ang ulang sumagot. Si Eva. Eva or Adan sabi, andito po kami. Nagtatago po kami. Lord, we are hiding here. And the Lord said, why are you hiding? Bakit kayo nagtatago? Because we are ashamed. Kasi nahihiya kami. And why are you ashamed? Because we are naked. Nakahubad kami. Okay, you are naked. Nakahubad kayo. Kinain niyo ba ang prutas na hindi bawal? Did you eat the fruit that I have forbidden you to eat? Sinagot nila. Nagkasala sila. At dahil nagkasala sila, okay, mga kapatid, dahil nagkasala sa Eva at Adan, sa kasaysayan, unang beses sa kasaysayan, umiwalay ang tao sa Diyos. Nagkaroon ng boundary. Nagkaroon ng boundary ang tao at ang Diyos. At dahil nagkasala sa Eva at Adan, yung original sin nila, yung kasalanan na dati, dala-dala natin. Okay ba? Natatandaan mo ba? Dala-dala natin. Kaya, papasok ang binyag. Papasok ang binyag dahil kapag tayo ay nabinyagan, wala nang original sin, no more the sin of Adam and Eve. We are born again. Hindi tayo born again na ano? Protestante or what? Hindi ka na. We are born again. May bago tayong buhay sa pamamagitan ng binyag. By the way, may tingkadisismo. Nagkaroon ng separation ang tao ng Diyos. Tama ba ba? May separation. Kasi dati walang separation ng tao ng Diyos eh. Eh, pinalaya sila sa Garden of Eden. May separation. In the future, merong isang tao, okay, na mag-break ng separation between God and man. Okay? Merong isang tao na darating na pupuksain mo ano nag-break sa tao at ang Diyos. Who is that? Jesus Christ in the future. Okay? Siya ay magdala para mag-break dun sa boundaries na yun. So, naiintindihan mo ba mga bata? Okay? So mga bata, kailangan natin ng binyag para tayo ay mawala ng salang original. Okay? At pagkatapos natin mawala ng salang original at salang aktwal, tayo ay patuloy na tatanggap ng biyaya ng Diyos. Okay? Tayo ay patuloy na makakatanggap ng kanyang mga pagpapalang araw-araw. Tanong! Brother, bakit sa ibang religion, okay, bakit sa ibang religion, they baptize adult? Adult. Malalaki na. Pero sa ating mga bata, tapos ito ba itatanda ng ibang religion? Especially sa ating mga sisters at atheist, dapat na natin yan. Bakit kayo mga Katoliko binibigyan nyo matatanda na? Eh si Jesus binibigyan matanda na eh. Si Jesus binibigyan matanda na. Bakit kayo mga Katoliko? Bakit mga babies? Okay. Una sa lahat, si Jesus sa totoo lang ay hindi na dapat